Samahan sa kalat po ng mga gawa. Acts chapter 20, kabanatang 20, talatang 20. Acts 20 verse 20, how I did not shrink back from declaring to you anything that was profitable and teaching you in public and from house to house, testifying both to Jews and to Greeks of repentance toward God and of faith in our Lord Jesus Christ. Manalangin po tayo. Ama, kami po ay nagsusumamo sa inyo, humihingi po kami ng tulong. Sa aming pong pag-aaral ng mga salita po ninyo ay higit naming kailangan ang inyong kaalaman at karunungan na hindi lamang naman ito maunawaan sa aming mga pangkaisipan bagkus hanggang sa aming mga puso. Para ito po ay aming maipamuhay habang kami nandito sa balat ng lupa. Para kami ay maging kawangis ng aming Panginoong Jesucristo at lumakad ng may kabanalan ayon sa inyong katotohanan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen. Ang mga pastor ay meron daw silang paboritong topic na tinatalakay. Kapag narinig ka ng mga pastor that close to you at lagi mong pinapangaral yon, ang sasabihin sa iyo ay meron kang paboritong kabayo na sinasakyan. Ibig sabihin, pag sinabihan kang ganun, paulit-ulit ka sa certain topic at sinasabi yun yung paborito mong aralin, habang ikaw ay nagpapastor. Sa ating pong pag-aaral sa mission ni Pablo sa lugar po ng Efeso, makita po natin kung paano yung pagmimission po ng manggagawang ito, kung paano siya na-involve sa lahat po ng bahagi ng pangangaral ng salita ng Diyos. Pag sinabi nilang full gospel, nagkakaroon po ng wrong definition pag sinabing full gospel. Sabi ng iba, pastor, kapag ka full gospel, ibig sabihin ito ay mayroong healing ministry, speaking in tongues, etc., etc. Hindi po ganoon ang full gospel. Pag sinabing full gospel, ipinapangaral mo yung kabuuan ng katotohanan na kung saan tinatalakay ng manggagawa ang patungkol sa kasalanan ng tao at sa kanyang pangangailangan sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos niya at tagapagligtas. At yung ibinibigay po nito na buhay na walang hanggan. That's full gospel. Pastor, yung mga healing ministry, hindi ba sila kasali? Kung papansinin niyo po yung pagmimisyon ng mga apostoles, hindi po yun isinasama sa gospel. Ngayon patuloy po nating tutunghayan at pag-aaralan. Mission in Ephesus. Ulitin ko po kung nasaan na tayo. In chapter 19, verse 1 to 7, nakita po natin yung mga naunang mananampalataya. In verse 8 to 10, nakita po natin ang pag-disciple for growth and maturity na mga tinuturuan ni Apostol Pablo. Nakita rin po natin yung pagmimilagro ni Apostol, paggamit ng Diyos kay Apostol Pablo to do miracles. At meron din mga fake. No, hindi po porque sinasabi natin, pastor, nagmimilagro naman sa salita ng Diyos.
kahit po yung mga magikero, enchanters sa panahon po ni Moses ay nakakagawa po ng milagro. Hindi po natin may tatanggi po yun. Mayroon silang nagagawa. Uh, Magicians, enchanters, gumagawa ng witchcraft, mga mangkukulam, nakakagawa ba sila ng certain miracles? Yes. At kaya po nilang gayahin ang pagmimilagro ng ating Diyos. In verse 21 ng chapter 9 hanggang verse 41, ating pong natalakay ang riot na kung saan hindi nakakalpas si Apostol Pablo sa lahat ng ito. There is lagi at lagi na mayroong mga ganito. Ang persecution and trials para sa mga mananampalataya, hindi naman po natatapos. Kaya iba-iba silang pananaw yung mga tao, lalo na yung mga hindi mananampalataya. Yung dating presidente ng Pilipinas, he called the God of the Bible a stupid God. And here comes the pastors, keep on supporting him. Alam niyo yun? He called our God a stupid God dahil ang Diyos niya ay yung Diyos ng isang false teacher na si Kibuloy dahil siya daw ang Son of God. At tinawag niya mismo siya na Son of God. You are the Son of God. At nakakatawa yung mga pastors how they appreciate that guy. And di nila nilalagay sa tamang kalagyan. At si Pablo po, kahit po sa panahon natin, nung magsimula ang mga Bible study sa buong Pilipinas, persecution po ay napakataas. Ngayon, hindi na masyado dahil busy na yung mga tao, meron na silang iba't ibang mga ginagawa. Dati, kapag ka nagba-Bible study ka, dahil yung mga tao walang masyadong ginagawa, sa'yo nakatuon and persecution arise. Depende kung saan komunidad po kayo na nandoon. And then in chapter 20, verse 1 hanggang verse 16, there's a certain break. And then bumalik ulit si Apostol Pablo sa Efeso para sa kanyang farewell sa mga lingkod ng Diyos. At dito, mabahaba na yung ating serye. Natalakay ko na po yung mga audience. Natalakay ko na rin po kung paano naglingkod si Apostol Pablo nung siya ay nabubuhay pa sa balat ng lupa. He served like a bond servant. At kung pinag-usapan po natin yung mga alipin sa Pilipinas, ang tawag po doon ay alipin sa gigilid. Mas mababa pa yun kesa sa alipin sa namamahay. Naalala niyo pa ba? Yung alipin sa gigilid at alipin namamahay. Yung namamahay is higher than alipin sa gigilid. Ewan ko ba, ba't na-invento nila yun, But Paul called himself a bondservant. Yun po yun. Kung definition po ng kababaan ng definition ng servant o bondservant, pinakamababang alipin po ang tawag niya sa kanyang sarili. Pero apostol po yun. Apostol. Hindi siya isang ordinaryong manggagawa ng Diyos. Pero, hindi na tinatawag ang sarili niya na mataas. In contrast with what is happening even sa mga manggagawa ng Diyos, there is a pastor na meron pang difference. The assistant pastor, the associate pastor, the reverend, and the bishop. Susunod na po yung archbishop. At susunod na ay queen. Ewan ko na anong mangyayari with that. Pero si Paul, tawag niya sa kanyang sarili, ay bondservant. How can we have hierarchy when the apostle himself called himself a bondservant? Gayun din mga kapatid, nakita rin natin ang kanyang struggle. Ang desire ni Paul ay mangaral sa kanyang kapwa o kanyang kababayan na mga Hudyo. Yun po yung kanyang pinakanaisin. Pero ito rin yung nagpe-persecute sa kanya. Ito rin yung gumagawa ng mga bagay na ikasasama nila at kanilang ikakapahama.
Ayaw nilang pakinggan ang salita ng Diyos at ayaw nilang pakinggan ang fulfillment nito. Kahit po sa aklat po ng Isaias, ang pagtanggi ng mga Hudyo sa mabuting balita ng Diyos ay gayon na lamang. Kaya pag binasa niyo yung malaking bahagi ng Isaiah is chapter 7 hanggang aabot po kayo ng verse 39, you would see the denial ng mga Hudyo sa ating Diyos. And God Himself ay paulit-ulit niyang sinasabi sa mga Hudyo, meron akong ipapadalang tagapagligtas sa iyo. But still, ayaw nilang makinig. So ilang hari yung dinaanan po ni Propeta Isaias, ayaw nilang makinig ng mga Hudyo. It's good, they have Hezekiah, pero yung iba ayaw makinig. Mga tao ayaw din pakinggan kahit nung sabihin ng Diyos sa kanya, Ahab, gusto mo bang ipakita ko, sabihin ko sa iyo, yung propesya na mayroong tagapagligtas ng Israel? Anong sagot ni Haring Ahaz? Ayoko nang pakinggan ng salita mo. Ayoko pakinggan ng salita ng Diyos. Bahala na to. Ganun kaproblemado yung mga tao. Even in the Old Testament, and in the New Testament, ganun pa rin ang mensahe ni Apostol Pablo. Ang propeta at tagapagligtas na inyong inihintay ay si Jesucristo. At tayo pakinggan. At nagtuloy siya sa kanyang mga aralin. At ito po yung kanyang mga lessons. Balikan po natin ang verse 17. Now from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church to come to him. And when they came to him, he said to them, you yourselves know how I live among you the whole time from the first day that I set foot in Asia, serving the Lord with all humility and with tears and with trials that happened to me through the plots of the Jews. How I did not shrink from declaring to you anything that was profitable, and teaching you in public and from house to house. Ito po yung ministry ni Apostol, ito yung mga aralin niya, declaring to them what is profitable. At nakita po natin sa ikalawang Timoteo, kabanatang 3, talatang 16 hanggang 17, kung ano yung profitable na kanyang itinuturo. At yun yung Biblia na ating pong ginagamit. Basically, ang tinatalakay niya, mga kapatid, is the Old Testament. At ayon sa kanya, sa 2 Timothy chapter 3, verse 14 and 15, ang ating Panginoong Jesucristo ay tinatalakay na in Old Testament. Na minsan naniniglect ng mga tao yung halaga at pinag-uusapan sa Old Testament, tinatalakay ang Panginoong Jesucristo. Minsan nakaalala ng iba, Pastor, yung Jesus Christ ba is nasa New Testament lang, wala sa Old? Nasa Old po eh. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo. Tandaan niyo po, no? Nung si Apostol Pablo ay mangaral, wala pang New Testament. Old Testament lang yung ginagamit niya. Old. Ngayon, kailangan pa nating aralin ang biblical theology para sabihin natin na mayroong Jesus Christ in the Old Testament. And the best way to present that is through biblical theology. O tinatawag na historical theology. Pastor, hindi systematic. Systematic is good. Pero iba po ang biblical theology on how God present. Inilathala ng Diyos sa kasaysayan ang plano niyang pagliligtas sa sansinukob. Genesis 3, nakalagay na po yung tagapagligtas. Genesis 4, the seed of Eve, nadadaan kay ibang tagapagligtas. Genesis 12, lalabas si Abraham at magkakaroon siya ng anak na magiging hari. Exodus, the Passover lamb. Leviticus, the high priest. Alam niyo ba yun kung paano ilinathala at inilagay ng Diyos?
In Joshua, iniligay ang tagapagligtas sa pagbibigay ng walang hanggang kapayapaan. In Judges, iniligay ang hari na dapat hintayin para magkaroon ng maayos sa sansinukob. Hindi yung mga presidente ng mundo. Alam mo, nagtatalo-talo yung mga hindi ko alam sa Facebook nyo, no, kasi magkahalo sa akin, merong naka-green, tapos merong naka-red, tapos maganda, nag-aaway sila at nakikita mo lahat, no? Ang maganda doon, parehong pastor. Sabi niya, the best president. Ay doon sa kabila, the best uniting president. O, tapos sabong-sabong. O, tapos yung iba naman, kung binoto niyo sa amin, di sana kayo nag-aaway. Oo nga naman, kung binoto yung Bicolana, hindi nag-aaway yung dalawa. Pero saan kayo makakahanap ng presidente na magsasatisfy sa atin? Do you have? Na hindi sila papapatay ng mga terorista? Baka kala nyo si Bin Laden, finafund niya yung sarili niya, bumabaril-baril lang sila Bin Laden noon, and just simply kill presidents and hierarchy sa buong mundo. Hindi po, binabayaran niyo ng mga businessman. Saan kukuha ang baril? Saan sila kukuha ang panggastos nila para mag-terrorize sa mundo? Meron po nagbabayad ang mga businessman. O saan tayo makakahanap? Pastor, we need a dictator. Sigurado kayo. Diktador ang gusto namin, pastor. Gusto niyo ba yung presidente ng China? Hindi kayo makakapag-gather. At kung gusto niyo talagang diktador, pumunta kayo ng North Korea. Ayun, mas masarap doon. Pag ikaw ay Kristiyano doon, lalo na pag ikaw ay pastor at nahuli ka, hindi ka babarilin. Yun yung pinakamasarap na kamatayan na mararanasan mo pag North Korea. Pag ang pastor nahuli sa North Korea, ang pinakamasarap at pinakamadaling kamatayan ay firing squad. Pero hindi sa'yo gagawin sa'yo yun. Alam mo yung gagawin ng mga diktador? Hahambalusin ka lang naman ng baseball bat sa ulo. Enjoy? Sa Vietnam, pag nahuli ka, meron kang dalang Bible, itatali ka sa krus na paganon, yung kamay mo nakatali sa taas, yung paa mo nakatali din, at yung malaki mong toe, ang nakatapak lang sa lupa. Gusto nyo ng communism. Yes, sabi na, Pastor, we need dictator. Talagang gusto nyo. Isasara yung church. Kasi dictatorship ang gusto natin. Sa democratic, you have all the freedom. Tamad lang talaga tayo. Doon mo malalaman ang totoong Kristiyano at hindi. Hindi sa communism country. O sa communist country. Yun po yung sabi ng isang pastor sa Russia. Sabi na kay John MacArthur, mas mahirap pagpastor sa Amerika, sabi niya. Sabi ni John MacArthur, bakit? Kami alam namin yung totoong born again, sa inyo hindi nyo alam. Dahil sa amin, pag nagsimba yung tao, sigurado kami Kristiyano yon. Sa inyo hindi nyo alam. Kasi yung iba nagsisimba out of convenience. Not really a portion. Kaya pag sinabi natin, we're looking for a king, kamukha ng pinag-uusapan ng Judges. We have a perfect king. Yung sinasabi ni Paul, may darating na hari na mamahala sa sansinukob ng maayos. And then pagdating natin kay Ruth, makikita natin ang kinsman redeemer. Tagapagbayad ng iyong utang sa Diyos. Can you imagine? And then in Samuel, you have your king. At nakita yung iba't ibang huri ng hari. Merong hari sa Northern Kingdom, may hari sa Southern Kingdom. At dinescribe nung dalawa. Sa Kings, dinidescribe sa atin yung hari ng Northern Kingdom. Sa Chronicles, dinidescribe ang Southern Kingdom. In Samuel, ipinapakita ang United Kingdom. Magulo pa din.
hanggang makakarating tayo sa last prophet ng Old Testament. Ang sasabihin niya sa atin, mayroong darating na hindi man ako karapat dapat magtali ng kanyang sandalyas. At tuturo niya tayo, behold the Lamb of God. That's the Old Testament. Pagdating nyo ng Isaiah, ang sasabihin sa iyo, mayroong darating sa inyo at tatawagin siyang Emmanuel. Na hindi lang kinakanta kapag Pasko. Kung di pa darating yung Pasko, di pa kakantahin. At doon lang natin siya naaalala. Ang problema natin, di natin siya naaalala. Yung Jesus Christ ay lumaki na siya. Kung bibilangin natin ang edad niya is more than 2,000 years old na siya. Pero kapag siya ay nag-birthday, balik tayo doon sa baby. Gusto niyo ba pag birthday ninyo, ilalabas ulit ni nanay niyo o ng mga anak ninyo, 80 years old na kayo, ito ang diaper ni nanay. O, yung mga young people, gusto niyo ba? Pag birthday niyo, balik tayo sa naka-diaper kayo ulit. Tapos tumatakbo kayo sa kalsada, inahabol kayo ng hanger ni nanay dahil matigas ang ulo niyo. We want to celebrate as adult. Wag Pasko, sineselebrate ba yung birthday ni Jesus Christ as an adult? Belinismo ng Tarlac, baby ulit. Dalawa lang naman ang celebration na yan. The birth of Christ at yung ipapako siya sa krus. Yun lang dalawa. Tama ano? Mas marami kay Mary. Mga kapatid, ito po yung aralin ni Apostle Pablo, bringing us back in the Old Testament. At para makita natin, ganun po kahalaga ang biblical theology. Yung in history, kung paano po ito nilathala at pinapakita ng Diyos ang kaligtasan na kanyang dala. And then, ang sabi pa niya sa kanyang mga tinuturuan, sabi niya, teaching them what is profitable, at nagturo siya sa public and from house to house, pang maramihan, pang konti. Grabing ministry to, ano? Alam niyo yan? For 2 years, kailangan niyang magawa lahat-lahat yan para sa mga mananampalataya ng Efeso. And then in verse 21, he added support. Sabi na, testifying both to Jews and Greeks. Bahagi ng kanyang pagtuturo, mga kapatid, is teaching the Jews. Ito madali lang sabihin sa kanila, yung hinihintay yung tagapagligtas, at ang tawag natin in the Old Testament is the Messiah. Sa Greek, ang tawag natin ay Christos. And ginawa itong transliteration at ginawa siyang Christ ng English. At ang Tagalog ay Kristo, is also transliteration. Ito yung hinihintay ninyong tagapagligtas. Ito yung hinihintay ninyong Savior. Badali lang sabihin yun sa mga Hudyo dahil parehas silang nakakaunawa at nakakaalam ng Old Testament. Ang hinihintay lang ng mga Hudyo is the fulfillment ng hinihintay nilang Messiah o tagapagligtas. Mas mahirap sa Grego. Kailangan nang ipaliwanag sa kanila na merong mas matinong hari, higit na matinong hari, at merong tagapagligtas at kailangan nila ng tagapagligtas. Alam niyo ba na naging trouble lines mga to? Sabi ng ibang mga pastor, hindi dapat tinatalakay ang kasalanan ng tao pag tayo nag-iibanghelyo. Isa po yan sa pinakamali sa pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit hindi tatalakayin ang kasalanan? Yun po yung mga discussions namin noon sa Phoebias. Binigyan kami problema nung pastor, anong teacher namin, sabi niya, meron tayong tatalakayin.
Kailangan ba natin pag-usapan pag tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos? Kailangan ba natin pag-usapan ng kasalanan o hindi? Karoon kami ng discussion. Hindi pala kami pare-parehas ng pinaniniwalaan. Sabi ng isa, hindi natin dapat talakayin ang solid food, sabi na, para sa hindi mananampalataya. Doon kami nag-trouble. Sabi ng teacher, anong ibig na sabihin sa solid food? Dapat hindi daw tinatalakay ang kasalanan ng tao kapag nag-iibanghelyo. Alam niyo ba na mali yun? Kapag hindi tinalakay ang pagiging makasalanan ng tao, hindi natin tatalakayin si Jesus Christ at wala siyang halaga para sa atin. Bakit? Ito ba yung pag-uusapan natin? Sabi ni Apostol Pablo, testifying, nasa 21 na po ako, testifying to both Jews and to Greeks. Alin? Of repentance toward God and of faith in our Lord Jesus Christ. Bakit kailangan ng repentance? Dahil ang tao may kasalanan. In Romans 1, nice kung samahan niyo po. Magkatabi lang naman po yan. Aklat mo ng Gawa, tapos Roma. Romans 1, verse 18. Sabi po ng Romans 1, verse 8, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. Kapag tinitingnan niyo po yung 18, meron pong dalawang salita na ungodliness, nakita niyo ba? And unrighteousness. Yung ibig pong sabihin ng ungodliness is hindi mo nabibigyan ng Diyos ng luwalhati sa kanyang pagka-Diyos. Yung unrighteousness ay hindi mo nagagawa ang kabanalan na nararapat na ipagkaloob mo sa tao. Verse 19, for what can be known about God is plain to them because God has shown it to them. For His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made, so that they are without excuse. Anong ginawa? Ipinakita ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan ng paglikha ng maraming bagay sa balat ng lupa. Pero sasabihin pa rin sa atin ng ibang mga guro at ibang mga scientists, sabi nila, Pastor, galing tayo sa unggoy. Okay. Saan galing yung unggoy? Galing siya sa aso. Okay. Yung aso, saan galing? Sa pusa. Yung pusa, saan galing? Sa daga. Sila magkaaway. Guro mag-atis sila, ano? Yung daga, saan galing? Sa ipis. Naku, kamag-anak ko pala yung ipis. Yung ipis, saan galing? Sa kuto. Yung kuto, saan galing? Sa surot. Yung surot, saan galing? Mas malaking niknik sa surot, ano? Yung surot, saan galing? Sa mini surot. Wala na yatang maliit. Saan pa galing yung susunod? Pastor, galing na siya sa paramecium. Alam niya naman yung paramecium, ano? Ay, absent sila. Yan lang po yung naalala ko doon sa mga bakterya. Yun yung parang tsinelas ang shape at one-cell bacteria ang tawag. Saan yung galing? Sa isang pagsabog. Okay. Sumabog nagkaroon ng isang bakterya. Anong sumabog? Isang malaking gas. Nabubuhay pa yung bakterya sa gas?
Anong gas ang meron? Pastor, malaking gas, kamukha ng bituin. Oh. Alam niyo yung kantang Twinkle, Twinkle, Little Star. How I wonder what you are. Sabi niya. Anong sagot? It's a big ball of gas. Tapos sabi nila, galing tayo sa billion of years. O, sakyan na natin yung mga scientists para magkaloko-loko lang tayo. Sabi nila, di po lahat ng scientists naniniwala dito sa kalokohan. No? Mailan lang po yung mga loko-lokong naniwala doon. Sabi na big ball of gas. Ang mga bituin ay malaking apoy na nandun sa kalangitan. Kung big ball of gas po yun, bakit hindi siya natutunaw? O, di ba tinuruan kayo, pag tumingin kayo doon sa bituin, Pastor, meron 3 kings. Ay, nauto na kayo doon? Sinong nauto doon na meron 3 kings na nandun yung 3 kings na kasama kong tumitingin, nakatingala kayo gabi-gabi? Wala na kasing patintero, no? Dati may patintero sa labas ng daan. Pag hindi pa kayo tapos, hahabulin na kayo ng yantok ng nanay niyo at saka yung tatay. Okay? Sabi na meron 3 bituin na magkakasunod. Ang tawag nila 3 kings. Di pa sila natatapos kung billion of years na yon. Subukan niya nang magsunog ng gas. Di ba nauubos din? Bakit yung big ball of gas hindi nauubos? So balik na ako doon sa problema ko. Paano nabuhay yung bakterya doon sa apoy na billion of years nang nasusunog? Kung gas yun, bakit nagkaroon ng earth? Kung gas yun, bakit nagkaroon ng moon yung earth? Tapos, gas siya na nag-aapoy, nabuhay yung bakterya. Di tayo uto-utong pinagluloko. It's a serious matter. Galing daw yung bakterya sa isang malaking pagsabog. Tapos nagkaroon ng earth. Saan naman galing yung tubig ng earth? May tubig yung gas. Sa gasolinahan meron. Nag-aapoy yun Big ball of gas, nag-aapoy. Tapos sumabog, nagkaroon ng earth yung gas. Saan galing ang lupa ng gas? Saan galing yung tubig ng gas? Posible ba totoo na may bakterya doon sa apoy? Di ba naturoan kayo kapag tinutusok niyo yung pigsa niyo, kukuha kayo ng bote o kaya, huwag niyong gagawin paggawa niyo po sa doktor, kukuha ka ng karayom tapos susunugin mo doon sa kandila. Ginawa niyo yon? Yung pigsa, yung lakas. Pigsa is lakas, di ba? Di ba pinapasunog yung karayom, tapos pag may itim na siya, kung kailan mangingitim doon, yun lang po pwedeng ito. Bakit sinusunog? Para mamatay yung bakterya. Kung namamatay yung bakterya sa sunog, bakit doon sa big ball of gas, may bakterya? Nung sumabog, nagka-bakterya. Di ba siya nasunog billion of years? O linoloko tayo na nagsabi galing ang earth sa isang malaking pagsabog. Mula sa isang malaking ball of gas, pagkatapos nagkaroon ng earth, nagkaroon ng tubig. Galing din sa malaking pagsabog ng malaking gas ng apoy ang puno. At ang galing din niya, nakaimbento siya ng iba't ibang mga puno. Saan naman galing yung puno? Sino dito ang nagtanim ng mangga at naging saging siya nung namunga? Kahit grafting hindi uubra. Intindihan po natin. Yun po yung sinasabi ng Romans. Kinreate ng Diyos, si Apostol Pablo din po yung nagtuturo nun. Kinreate ng Diyos ang mundo para masabi natin, mayroong Diyos na matalino na lumikha nito. Kung bakit tayo sa ating hinlalaki, ikaw lang meron yan. Huwag kayo nagagalit pag nakasalamin tayo. Tapos, Pastor, pag nagsalamin ako, sana kasing ganda ko o kasing gwapo ko si...
Paano naman kung isa lang ang mukha natin? O sige, gwapo na tayo lahat, wala nang pangit. Di na natin alam sinong gwapo. Tama, pastor, sana maganda lahat ang boses natin. Wala na makikinig sa atin, kapare-pares yung boses natin Naintindihan niyo ba? Na-appreciate mo lang yung magandang boses kapag mayroong pangit ang boses. Mayroong boses na golden voice na hindi na nila inilalabas at mabuti pang wag na niyang ilabas. Mayroong golden voice na kailangan marinig para ma-appreciate natin. Merong boses na pang buong araw at merong boses na pang madaling araw. Merong boses na pang banyo at huwag ka nang lalabas kapag kumakanta ka. At merong pang boses na pang stage. Tama. Merong model na pang malitang katawan, meron din namang model na pang malaking katawan at pang Amazona. Tama, yung weightlifter natin, model na Dati, mga model, mga payat lang. Iba na ngayon. Okay? Yung weightlifter ng Pilipinas, kasama na sa rampa. Di ba ang galing ng Diyos? Magkakapatid kayo, magkakaibang ugali nyo, pare-pares naman ang kultura natin sa bahay. Walang magsasabi dito na magulang, sasabihin niya sa inyo, mga anak nila magkaparehong ugali. Pare-pares lang ugali ng pagtulog. Pag nagising, iba-iba na. Pero pares ang magulang na nagpalaki doon. Parehong kultura ang bahay. Yung magkapatid o magkakapatid, magkakaibang ugali. Merong magandang ugali, merong medyo magandang ugali, merong medyo maganda pang ugali. Depende sa definition natin yun. Kasi yung magandang ugali, sabihin niya, magandang ugali niya. Yung pangit ang ugali, sabihin niya, magandang ugali niya rin. Parehas na maganda yun But nasa isang bahay po yun, parehong kultura, parehong kinakain, magkaiba ugali. Magkaiba din ang mukha. Kaya pag nagsalamin kayo, kapag ang mukha nyo unique, mahal po yun. Ang pinakamahal na binebenta sa mundo ay mga unique na bagay. Ikaw lang yun. That's how special we are. Ganun kagaling ang Diyos. But sometimes we complain, bakit ganito yung mukha ko? Sana kamukha ko si ano. Yun nga yung sinasabi ko Kung lahat tayo, lahat ng babae, kamukha ni Catriona Gray, pare-pare sa mukha, pare-pare sa katawan, mahihilo ka. Sino yung kakilala mo dun? Tapos yung lahat ng lalaki, kamukha ni Sam Milby, walang mag-aasawa. Di magkakatuluyan Tama ba? But God is made so unique para masabi natin God exists. At merong nag-create sa atin na napakatalino. Kung paano yung puso ninyo, ito yung machine na walang tigil 24 hours. Pag tumigil yan, makikita mo na si Lord. But it pump for 24 hours, 24/7, walang tigil. Titigil lang yan kapag napasukan ng kolesterol. Babara-bara, tapos titigil ka na. Pero, can you imagine, nagpapump po yun. Sa kayo makakitang makina na ginawa ng tao na kayang umandar ng 80 years at nandun pa rin siya at walang tigil. Depende. Meron pang 100 years. Maandar. Meron pa. Inaral kayo nakita? O yung computer, cellphone nyo magaganda. Ayon sa gulo-gulo, ang pinakamatagal na tablet can only reach 9. O yun pa yung pinakamahal na tablet. Yung mumurahing tablet hanggang 4 to 6 years lang. Ganun din yung laptop. Gano'ng katagal yung baterya ng laptop ninyo? Una, binili mo yung laptop mo, bibigay niya sa'yo ng 12 hours. Ngayon, nakabaterya pa rin pero nakasaksak na sa kuryente. Ibig sabihin, bibigay na po yun. Minsan pinagawa ko yung laptop ko, sabi ng gumagawa, Pastor, sabi na, kaya kong gawin ng laptop mo. Bumili ka na lang please, ng bago. Bakit? Senior citizen na to, Pastor, kahit i-repair ko to, naaawa naman ako sa iyo. Please, wag mo nang ipa-repair. Bumili ka na ng bago, please. Ba, nagre-retire pala yon? Ibig sabihin, pero yung tao, pag 10 years old ka, tawag sa'yo, bata.
Pag nag-13 ka, teenager ka pa lang. Tatawagin ka pa lang matanda pag lumampas mo na ng 60. Kasi pag sinabing 40, life starts at 40. Di grade 1 ka pa lang. Can you imagine how good God is? At kung paano yung isip mo sa ulo nag-iisip, yung utak mo sa kamay, hindi. Alam niyo ba yon? Na yung bone marrow natin, halos kaparehas ng content yata ng brain natin. Pero yung kamay natin hindi nag-iisip, nangahampas mag-isa yan. Di ba? Namamalo mag-isa. At magpa-function lang yan through the brain. Paano nanggaling sa malaking pagsabog yan? Di pwede. Di po siya pwede. Merong nag-design at gumawa niyan. Kung namamangha kayo sa computer, sabi niyo, Pastor, ang galing ng computer. Totoo? Gusto ko makahanap ng sobrang galing na computer. Sana kahit mapanood ko lang. Makakahanap ako ng computer na aandar siya mag-isa. Hindi ko po alam kung meron. Pag hindi ko siya isasaksak, aandar siya mag-isa. Magluluto siya ng breakfast para sa akin. Kapag alas 10 na di ka pa tumatayo, papaluin ka na niya. Pagkatapos sermonin ka, tanghali na hindi ka pa gumigising. Anong klaseng tao ka? Walang ganun, ano? Tayo lang meron nun. Tao. Kasi meron mas magaling na gumawa para to. Kapag napagod siya, maupo. Kapag inaantok, mahihiga. Naghahanap po ako ng robot na magagawa ng computer na gano'n. Sana meron na sila. Basta magaling ang computer. Oo. Kasi magaling yung gagalaw doon. Pag walang gumalaw doon, wala. Let's move on. Ganun katalino ang Diyos when He create. Pero ito yung ginagawa ng tao, verse 21. For although they knew God, they did not honor Him as God or give thanks to Him, but they became futile in every thinking, and their foolish hearts were darkened. Hindi pinapasalamatan ng Diyos ang kanyang Diyos, ng mga tao ang kanyang Diyos, kahit alam nila na may nag-create sa kanila. Let me ask you, sino sa inyo nagpapasalamat sa Diyos araw-araw? Mula nung naipanganak kayo, nagpapasalamat kayo sa Diyos. Buong panahon, nagpapasalamat kayo sa Diyos. Pastor, di ba kasalanan di nagpapasalamat? Sabi niya eh. Tapos ano nangyari? Claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of God of immortal God, or the immortal God, for images resembling mortal men and birds and animals and creeping things. Verse 24. Therefore God gave them up in the lusts of their hearts to impurity, so that they honoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth about God for a lie and worship and serve creatures rather than the Creator, who is blessed forever. Verse 26. For this reason God gave them up to this honorable passion, for their women exchanged natural relations for those that are contrary to nature. And men likewise gave up natural relations with women and were consumed with passion for one another. Lumabas yung tomboy tsaka bading. Hindi ba tama yun? Hindi po. Malinaw ang Bible eh. Paano yung pastor? LGBTQIA plus, minus. Marami pa silang i-imbentuhin. Mali po yun. Mali. Inimbento ng tao yun. Pag tinanong mo sila, what is a woman? Ang sasabihin sa iyo, that's an obscure question. And that is offensive. Kailan pa naging offensive ang what is a woman? And what is man? Kasalanan ba yun? Yes. Pastor, mas maraming hormones yung lalaki pagkalalaki niya, pero yung features ng katawan niya, pambabae, pang lalaki.
Anong sabi ng matinong doktor? Pag sinabi ng matinong doktor, lalaki yan, lalaki yon. Pastor, balbon siya. So? Babae, pastor, balbon, meron siyang hormones ng lalaki. Meron naman talaga yon. Ngayon, kung balbon siya, magiging lalaki siya. Yung features ng katawan niya, pang babae, babae pa rin. May kaibigan akong lalaki, walang balahibo sa kilikili. Bakla yon, babae yon. Berdugo yun eh. As in, college na kami, wala pa rin. Kaya inggit yung mga babae sa akin eh. Pag tinaas niya, wala yung sa kanya. Pastor, baka ini-script niya. Gagastos pa ba siya? Wala nga kami panggastos, bibili pa siyang ganun niya. Wala. Lalaki siya, lalaking lalaki po. Berdugo pati. O ngayon, tatawagin natin bading. Gusto niyo suntukan, kaya niya. Gusto niyo volleyball, kaya niya. Gusto niyo basketball, kaya niya. Yung pagkabading tsaka tomboy, pastor, kasalanan. Yes. Kailangan pagsisihan po yan. Pastor, dumadami na sila. Dahil dumadami na sila, malapit na tayong magunaw. Tandaan niyo po, ang Sodom and Gomorrah, naging bakla na lahat ng lalaki. Sinunog ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. Basta mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos. Pero wag natin siyang lapastangan. Tutuloy po natin. Verse 20. And since they did not see it fit to acknowledge God, God gave them up to a debased mind to do what ought not to be done. They were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetous, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. There are chismoso, chismosa, slanderers, hater of God, insolent, haughty, mayabang, nag-iimbento ng masama, hindi masunurin sa magulang. Agoy! Paano niyan? Disobedient to parents. Kasalanan ba yun? Yes. Pag sinabi ng magulang ninyo, magugas ka na ng plato, tapos nanonood ka pa, ang paboritong sagot, sandali. At merong namang mas magandang sagot. 5 minutes na lang. Tanong, sumunod ka. No. Late obedience is disobedience. Kasalanan yun, pastor. Yes. Kaya ipinapangaral, mga kapatid, ang repentance. Kasi tayong lahat, sa mga linyang ito, imposible na hindi kayo tatamaan sa lahat ng ito. Dumating sa panahon na lahat tayo naging disobedient sa parents. Di ba kayo mayabang? Pastor, hindi ako mayabang. Agay, mga magulang pa. Congratulations anak, ilalagay niya doon sa Facebook. Kasama mo siyang nagsabit, kinongratulate mo sa Facebook. Anong ibig sabihin? Ikaw nagsabit eh. Hindi mo pa sinabi sa kanya nung katabi mo siya, congratulations anak, nagmana ka sa akin. We want them greeted by others. Siyempre, lahat naman tayo mayabang. O kahit naman ako, kumanting anak ko, mayabang ako siyempre. Sino ba namang hindi? But is normal na makasalanan po tayo na kailangan natin lahat ng tagapagligtas. May mga nag-aaway sa Facebook. Mag-aaway pa sa Facebook, di na lang sila mag-chat mag-isa. Alam niyo yun? Nag-aaway sila, nababasa ng maraming tao, di na lang sila mag-usap. Alam mo yun, magka-friend naman sila sa Facebook na magkaaway. Tama ba yan? Friend sila pero magkaaway sila.
No, dati pagka kaaway mo siya, wag mo lang kakausapin eh. Ngayon, magkaaway sila pero nag-uusap sila doon sa chat. No, ang maganda doon sa wall mo, doon sila mag-usap. Merong magtatag, tapos usap-usap sila doon, away-away sila, tapos ikaw lahat nakakabasa ng away nila. Di na lang sila pagpunta doon sa one championship, tapos boxing na lang sila doon para matapos na yung buhay. Pero doon pa sila mag-aaway sa'yo. Tapos sasabihin natin, Pastor, binubuhos lang niya ang kanyang kayabangan, ay ang kanyang galit. Kaya sa lahat ng bagay, may nagagawa tayong kasalanan. Isipin nyo, lahat tayo may nagawa ng kasalanan sa Diyos. Kaya pag sinabi ni Pablo, balikan niyo na po yung Acts 20. Pag sinabi ni Pablo na nangangaral siya patungkol sa repentance, kasi lahat tayo meron ng nagawang kasalanan sa Diyos. At dahil meron tayong nagawang kasalanan sa Diyos, yun po yung kailangan nating pagsisihan. Kaya sabi na, I'm testifying both to Jews and the Greeks, yung mga Hudyo na nakakaalam ng salita ng Diyos, yung mga Grego, ang alam lang nila ang paglikha ng Diyos ng sansinukob, kung gaano katalino ang Diyos, nagkakasala din silang pareho sa Diyos, kaya kailangan nilang pagsisihan ng kanilang mga kasalanan. Tayo din. Meron tayong mga kasalanan, kailangan natin ng pagsisisi kasi may nagawa tayong kasalanan against our God. Tapos hindi siya natapos to, sabi niya, and of faith in our Lord Jesus Christ, dahil kailangan natin ng pambayad para mawala ang galit ng Diyos sa atin. Nice ko samahan niyo ko sa Romans chapter 3. Romans 3 verse 21, ganito po yung nakalagay. But now the righteousness of God has been manifested apart from the law. Although the law and the prophets bear witness to it, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. For there is no distinction, for all have sinned. Ang lahat ay nagkasala and fall short of the glory of God. Walang makaabot sa kaluwalhatian na sa luwalhati ng Diyos. Verse 24, and are justified by His grace as a gift. Meron pala yun. Meron palang pagpapawalang sala ang Diyos. Pag sinabi ng justified, hindi dahil walang kasalanan yung tao. Ang sinasabi nito, yung tao ay makasalanan pero pinawalang sala. Yung po yung exact na equivalent sa Tagalog. Pinawalang sala ng Diyos. Pag sinabi natin justified, kung baga sa korte, makasalanan yung hinatulan, makasalanan ka, sabi ng judge, at sasabihin nung kasama niya, ako na po magbabayad sa kanya. And that is justified. Makasalanan yung tao, pero merong aako ng kanyang kasalanan. Yun po yung definition nito na justified. Pinawalang sala kasi may umako ng kasalanan. Tutuloy po natin. Paano napawalang sala? Sabi niya, through the redemption that is in Christ Jesus. Si Jesus Christ ang umako ng kasalanan ng tao. Nagbayad. Yan po ibig sabihin ng redemption. Whom God put, verse 25, whom God put forward as a propitiation by His blood. Ibinigay ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, hindi lang siya pangbayad, pang-alis galit ng Diyos. That's propitiation. Kailangan bang maalis ang galit ng Diyos? Yes. Kaya kung may kasalanan ka, kailangan mong may magbabayad para sa'yo at meron ding mag-aalis sa galit ng Diyos. Pastor, gaano ba magalit ang Diyos? Simple lang. Galit na galit na galit kapag ang tao mayroong kasalanan. Sabi nila, Pastor, galit ang Diyos sa kasalanan. Totoo yun. Pero galit din ang Diyos sa taong may kasalanan. Anong pakialam doon sa kasalanan? Magagalit siya doon sa kasalanan? Hindi siya magagalit doon sa gumawa ng kasalanan?
Doon sa mismong gumawa ng kasalanan, nagagalit ang Diyos. Hindi yung, basta, kasalanan, galit ang Diyos. Galit siya doon, siyempre. Pero ano mapapala niya doon sa galit niya sa kasalanan? Galit ang Diyos sa gumagawa ng kasalanan. Doon siya galit. At ayon sa definition ng Biblia, hindi siya simply galit. Galit na galit at nag-uumapaw ang galit ng Diyos sa tao na may kasalanan. Ganun pa man ang galit ng Diyos, siya pa rin ang nagbigay ng pambayad sa kasalanan. At siya rin ang nagbigay ng pang-alis galit sa kanyang puso. Ang Panginoong Jesucristo ay Diyos, nagkatawang tao para bayaran tayo. Grabing biyaya ng Diyos, ano? And that is the wonderful grace of Jesus Christ. Sobrang lalim na biyaya ng Diyos sa tao. Sa pamamagitan ng alin? By His blood. Kaya po napako sa krus yun. To be received by faith. Sa pamamagitan po yun ng pananampalataya doon sa pambayad at doon sa pang-alis galit. Kung hindi ka mananampalataya na si Jesus Christ ang nagbayad para sa iyo, at kung hindi ka na mananampalataya na si Jesus Christ ang binigay ng Diyos para mawala ang galit ng Diyos, mananatili ang kasalanan mo at ang hatol ng Diyos hanggang sa walang hanggan. At ihiwalay ka ng Diyos at di ka niya gustong makasama sa bagong langit at sa bagong lupa. Kaya si Pablo, mga kapatid, nagtuturo siya ng repentance and faith sa mga Hudyo, ganun din sa mga Grego. Dahil yung kanyang kapwa Hudyo mismo na merong alam sa Old Testament, hindi sila naniniwala na si Jesus Christ na yung kanilang inihintay. Yung mga pagano, ibang kanilang naiisip na tagapagligtas, na sila'y mananatili sa mundong ito at itong i-enjoy nilang earth. Nang gulo-gulo. Lahat na lang, nirarally. Lahat na lang, kino-complain. Kapag yung bata magulo, may kasalanan, teacher. Pagka yung bata mabait, ang may kasalanan yung magulang. Magaling kasing magulang, kaya mabait yung anak. Pag magulo, yung teacher may kasalanan, hindi yung parents. Bakit ganun? We pass blame? Dapat yung bata sa bahay pa lang, tinuturuan na siya ng mabuting asal. O pandagdag lang po yung school. Pero ang solusyon, yung teacher ang gumawa ng lahat ng bagay, tapos yung parent, dadalhin yung anak niya sa school, doon sa libre pang school, ayaw na magbayad ng mahal. Kapag nagbayad ng mahal at yung anak niya napalo, aalis na siya doon. Bawal lang mamalo kasi pastor, hindi tama yung namamalo. Pero lahat naman tayo, tuwang-tuwa nung napalo tayo, bumait tayo. Tapos sasabihin natin, iba na yung henerasyon ngayon, matitigas na yung ulo. Kasi ayaw natin paluin Sino may kasalanan? Sila o yung nagpalaki sa kanila? Pero yung nagpalaki sa atin, buti hindi tayo pinaluhod sa munggo, no? Sana hindi kayo pinaluhod sa munggo, sa asin. Tapos itatali ka doon sa mayroong antik, alam mo yan, yung langgam malalaki, doon kay tatali, tapos, pag di ka pa naman tumino. Tapos ang babait ng bata, yung ngayon, konting, depressed na ako kasi, napagalitan ako ni teacher. Depressed ka na, napagalitan ka pala, ikaw pa yung may kasalanan yan, ha? Alam ko naman yung teacher, nagagalit basta. Pagka yung teacher nagagalit basta, walang pambayad ng utang yan. Ibang usapan na po yun. Pero kapag mabait yung mga bata, galit ba yung teacher? Mamaya tanongin yung mga teacher, maraming teacher dito. Galit po ba kayo kapag mababait yung estudyante niyo? Baka hindi, Kaya lahat tayo may kasalanan sa Diyos. We need a Savior. Kailangan natin ang tagapagbayad ng ating kasalanan. At kailangan tayong manampalataya doon, ang ating Panginoong Jesucristo. May nagawa tayong kasalanan sa Diyos, kailangan nating pagsisihan.
Bigyan ko kayong assignment. Subukan yung bilangin yung nagawa nyo ng kasalanan. Naalala ninyo mula nung kayo nagkaisip sa balat ng lupa. Huwag nyo na pong isulat. Alam niyo, parang score ng volleyball, yung paganyan lang. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Subukan nyo lang po. Gaano karami na yung kasalanan ko? Subukan nyo lang. Mula po nung alam na ninyo yung kasalanan, ha? Gusto nyo pang dumami po yung tanungin nyo pa yung parents nyo. Kung kaya nyo pang tanungin. Pagkatapos tanungin nyo yung kaklase nyo o yung kaibigan nyo, palagay mo, ilang kasalanan ko na sa'yo. Baka sabihin niya sa akin, kumuha ka ng long bond paper. Gusto mo ba? Marami ba? Hindi, mahaba yung sulat. So, di konti lang. Subukan nyo lang po. Hindi nyo kailangan i-pass. Just try it. Gaano ba yung karaming kasalanan ko? Sa Diyos at sa kapwa. Subukan nyo lang. Tingnan nyo lang kung makakarami kayo. Pagka konti, mabuti. Pagka marami, mabuti din. Mayroon tagapagbayad ng kasalanan. At bukas ang Diyos sa mga tao nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Manalangin po tayo. Panginoon, kaming lahat ay may nagawang kasalanan. Salamat po at pwede kami magsisi dahil ikaw o aming Diyos ay bukas para pakinggan ang aming pagsisisi. At handa ka magpatawad dahil sa aming Panginoong Jesucristo. Nawa po kaming lahat na nandito na merong gawang kasalanan, pagsisihan ng lahat ng ito. At humingi po kami ng tawad. At nawa ang lahat na nandito ay magkaroon din ng pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo na siya ang aming natatanging pangbayad para sa aming mga kasalanan. Tulungan po at kaawaan ang bawat sa amin. Nawa lahat kami matamasa ang kaligtasan na inyo pong bigay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen.